At salamat din sa hapong ito, sa mga patotoo nyo, na ito ay nagsisilbing kalakasan ng bawat isa. Kasi minsan, kala natin tayo na yung malaking problema, no? Pero meron pa pala, mas malaki ang problema sa atin. At habang narito tayo sa mundong ito, habang tayo ay naglalakad sa mundong ito, hindi po talaga maiwasang matisod, hindi po tayo maiwasang masaktan, hindi po tayo naiiwasan na madapa. Pero ang kagandahan po nito, merong Diyos na nag-aalalay sa atin. May nagtatayo sa atin, may nagko-comfort sa atin. Ako pinagpapasalamat din dahil sa amin din, yan talagang, kumbaga sabihin na natin na parang wala nang puwang yung talagang every now and then, talagang daming pagsubok. Pero yun ang buhay natin eh. Hindi tayo Kristiyano kung hindi tayo dadaan doon, di ba? Sa makipot na daan. And pinakamasakit na naranasan ko ngayong linggong to, kaya nga sabi ko no turning back. Sinabi ko yun sa aking hubby. Kasi naranasan niya yung namin, kabi-kabila yung naging problema namin at talagang hindi ko na po iisa-isahin sa inyo. At nag-usap kami nung gabi, sabi niya mas mabuti pa yata bumalik na ako sa dati. Nung sinabi niya yon, ay parang binagsakan ako ng langit at lupa. Na nanlamig ako at hindi ko alam kung paano ako magsasalita. Pero sabi ko sa kanya, ang sabi ng Panginoon, mas mabuti pang hindi ka na nakakilala. Kaysa nakakilala ka na at bumalik ka pa. Kaya sabi ko sa kanya, isipin mo mabuti. Lumiban ka na ba sa pagkain? Tumira ka na ba sa ilalim ng tulay? Kumain ka na ba ng mga pagkain na nasa kalsada na pinupulot? Meron ka bang cancer na araw-araw mong iniintindi na kailan ba ako mawawala sa daigdig na ito? Meron ka bang anak na may sakit na kailangan mong ipangutang para isalba ang kanyang buhay? Lahat ng yun sinabi ko po sa kanya. Sabi ko, mahiya ka sa Panginoon. Kasi, kung nahihirapan ka man ngayon, kung nahihirapan ka sa buhay natin ngayon, kasi, i-question God, wala tayong karapatang tanungin ng Panginoon. Wala tayong karapatang tanungin siya kung bakit. Wala. Sabi ko sa kanya gano'n. Ni katiting, wala tayong karapatan na gawin yun sa atin. Kung ano man ang pwede niyang gawin sa atin, wala tayong magagawa because He created us. But He loves us. That's why He did not perish, even though we are sin to Him. Hindi ka ba nagpapasalamat doon? At sabi ko sa kanya, yung mga pangako ng Panginoon, alam mo ba na mas matindi pa ang dinaanan ko? Kasi ayaw kitang isama sa problema. Sinulo ko yung problema na nung na-scam ako, araw-araw, gabi-gabi kong iniiyak sa Panginoon yun. Pero ang nagpa-comfort sa akin, binigyan ako mismo ng Panginoon, Psalm 31. And I recited that every day. At hanggang sa na-overcome ko po yung fear. Na-overcome ko yung, Lord, ayoko ng ganito. Huwag mo akong hayaan na ganito na lang ako. Gusto ko gamitin mo ako. At hindi ako magagamit sa gawain ng Panginoon kung maligalig ako. Hindi po ako gano'n. So, binago ng Panginoon yun. At pinakinggan niya yung pananalangin ko at pag-iyak ko sa Kanya. Kaya lahat ng yun sinabi ko sa Kanya. Hindi kita sinama dun sa problemang yun. Kasi ayaw kong ma-stress ka. Even though alam mo yung konti nun, pero hindi ko sinabi sa iyo, pinagdadaanan ko araw at gabi. Na grabe yung iyak ko sa Panginoon, hindi ako nakakatulog. Lahat yun, yung takot ko na lumabas dahil merong banta sa buhay ko. Pero lahat ng yun, sinabi ng Panginoon sa salita niya eh. Makakalakad ka nang hindi ka natatakot, nang hindi ka maaano ng kahit na sino. So that's why I encourage him. And sabi ko, mag-repent ka sa Panginoon. Parang hindi ikaw yung kausap ko. Yung mga nararanasan mo ngayon, nakakatulog ka ng maayos, ay pagpasalamat mo lahat dyan. Maliit na bagay o malaking bagay, pagpasalamat mo lahat sa Panginoon. So yun nga,
Kinabukasan naman nag-repent siya, tumiyak sa sunod. Salamat sa Panginoon. Naginhawahan po ako. Kasi nung umaga, nang hindi pa kami nag-uusap, naglalakad po ako talagang kinakausap kong Panginoon. Kasi, kahinaan natin ang pamilya natin. Amen. Pero Lord, ayoko ng ganito. Huwag mo akong hinain. But I cry out to God. Kahit naglalakad ako, kinakausap ko ang Panginoon. At salamat po sa Panginoon. Kasi sa lahat po natin na pinagdadaanan po, nandiyan ang Panginoon para sa atin. Ano man yan. Tandaan po natin na merong pagkatisod, merong pagkadapa, may masasaktan po tayo, pero but still God comfort us, nandiyan ang Lord, sustain us. At salamat sa Panginoon po talaga. Manatili na lang po tayo sa Kanya. Amen. Sabi ko sa Kanya, wag mong, kung hindi man natin maranasan yung anong buhay na kung ano man yung gusto mo, wag mong intindihin yun. Bakit? Pansamantala lang tayo dito eh. Pag nasa piling na natin tayo ng Panginoon, yun na yun. Yun na yung buhay natin ganap. Pero pag dito, aangarin mo yung buhay na maayos, na bakit daw kasi yung mga iba, Kristiyano din, pero hindi naman daw ganun kalalim, pero maayos ang buhay, mga may mayayaman, hindi na naman daw tumutulong, mga ganun. Ano ka ba? Huwag mo tingnan ang kapwa mo. Tingnan mo kung anong ginagawa natin para sa kapwa natin. So sometimes may mga ganun pong pangyayari, even though na tayo ay nandun na sa Panginoon, pero nagkakaroon po ng Kaya ang Lord meron talagang kawit eh. Diba? Because He is our shepherd. Na kapag ka ikaw ay lumilihis, talagang kakawitin ka ng Panginoon. So salamat talaga sa Panginoon kasi nandito tayo sa presensya niya at tayo ay nagpapatuloy even though may unos, may bagyo, hindi po mawawala yun. Kaya hindi po totoo na tayong mga Kristiyano ay hayahay na po ang buhay natin. But magiging hayahay po ito pagkapiling na natin ang Panginoon. Pero ang kaibahan lang natin po, hindi tayo madaling bumagsak kasi may Diyos na kumakapit sa atin. Kahit na tayo bumitaw, nakita natin si Pedro, di ba? Walang isang segundo or nung nakabitaw si Pedro, agad-agad, hinahon siya ng Panginoon. He never asked question to Peter na, bakit kasi na ganyan ka? Diba? So, hindi. Instead, kinuha siya agad. Kaya kung tayo po ay alam natin ang salita ng Panginoon, yun nga, sabi ko sa Kanya, He will never leave us nor forsake us. He promised to us. Diba? Hindi tao yan. So, yun po rin ang Panginoon po. Gusto ko lang po i-share ito sa inyo kasi okay naman na siya ngayon. But ito, hindi po tayo naiiwasan yung mga ganitong pangyayari. I thank God po yan. And I praise Him talaga. Yan po rin po ang Panginoon sa hapong ito. Tayo po ay ngayon ay dadako sa ating pag-aaral na kung saan ay tayo po ay tumayo para basahin po natin ang ating passage for today na matatagpuan dito sa John chapter 1 verse 6 chapter 6 verse 1 to 14. I prepare Tagalog version na lang po. Okay na po ba? Amen na po? Nakuha na po? Hallelujah. Ang pagpapakain sa 5,000. Chapter 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayan ng lawa ng Galilee na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya iyon upang sibukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 sa labing pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong batang lalaki na may 2 tinapay na sibada, 2 isda, subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayunin din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat ng nabusog.
Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga taong himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus, nalalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihang sa lahat, samahan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito. Fill us with your Holy Spirit, O God. Itago po ninyo sa inyong likuran ng iyong abang lingkod. At Lord, ang lahat ng aming matututunan ay ma-share ito, Panginoon. Ikaw ang mapupurihan, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo po itong hapong ito upang mapupurihan ka at ma-share ang iyong gospel sa lahat din ng mga taong makakapakinig at makikinig pa. Salamat po, O Diyos, sa pagsama sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. Okay? So, ang passage na ito ay makikita natin sa 4 na book ng Gospel. From Matthew, Luke, Mark, and John. Pagpapatunay lamang na napakahalaga ng aral na ito na isinulat ni John na kung saan ito ay panahon ng ministry ni Jesus Christ. So, hindi po lahat ng ay meron sa 4 na account na ginawa ng Panginoon. Meron ding iba doon na wala din. O yung iba naman, maikli lang yung pagkaka-explain. But makita natin dito kung gaano kahalaga ito para dun sa mga taong nakikinig at sa oras ng pagmi-ministry niya, no? Na tingnan natin na talagang napakatagal na ng panahon na ito, no? Pero sa mga panahon ngayon, ito ay binibigay sa atin ng Panginoon upang ito ay maging gabay natin sa buhay na ito. This passage is not only about God's provision and generosity, but also about how God uses people to distribute and bless others. God teaches us to share, even if it is tiny, because God can do great things. We must trust the process and be part of it. What's the miracle? What happened a long time ago? What Jesus did to those people around Him. Like us, what's the people surrounding us? They need Jesus. They need salvation. Disciples serve them and distribute the bread and fish to 5,000 men, excluding the women and children. Serve with passion. Serve and love the people that has given to you. And pray that those people to hear the word will completely surrender their lives. This is the part of my lesson, be part of the harvest. As I'm doing lesson, I see to it that it continues from the lesson that I prepared. So that I don't need to search o mag-isip ng mga ibang topic. Doon pa lang sa ginagawa kong topic, meron na ako agad akong na-conclude na kasunod. Sa bawat ginagawa ko pong lesson, actually, ay talagang ito yung nagkakaroon po talaga tayo ng mga series doon from the topic that I share with you. So, yun nga, ito ay recounts dun sa gospel, which is the 4 gospel, na kung saan ay makikita natin ito lahat doon. So, ito yung ating tanong, dito. Sabi dito, the problem test. Ano nga ba yung test na ginawa ng Panginoon doon? So, a large crowd followed Jesus and His disciples to a mountainside, na kung saan pagkatapos nga niya magpagaling ng mga may sakit, ay dumami yung sumunod sa Kanya doon sa Kanyang kinalalagyan, sa lugar na kung saan siya. And Jesus test Philip by asking where they can buy bread to feed the crowd, sabi ng Panginoon sa Kanya. Pero alam naman ng Panginoon yun, di ba? Alam naman niya na hindi naman kailangan bumili at walang mabibilan doon dahil napakalayo ng lugar na yun. Pero, tinest niya nga si Philip na kung saan kaya makakabili ng tinapay na makakain ng mga taong ito. And Philip ay sinabi niya sumagot siya, kahit na po halagang 2 salaping pila
ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig kakaunti. Diba? Yun ang sagot ni Philip eh. Alam naman ang Panginoon ang kanyang gagawin, pero nagtanong siya kay Philip upang subukin ito. Even when the time came for him to minister to others, he still did not know him completely. Kasi kung talagang alam niya at kilala niya yung si Jesus, hindi niya sasagutin ng ganun si Jesus. Nakasama niya si Jesus ng maraming beses. Nakita niya yung mga miracles and mga ministry ni Jesus Christ, but still he doubt Jesus. Sometimes meron tayong ganung mindset sa ating buhay na kung saan ay ando na tayo Kristiyano na tayo ando na tayo, palandasal na tayo, ando na tayo, nagbabasa pa na tayo ng Bible, but still nagda-doubt pa rin tayo sa mga circumstances natin. May mga pagkakataon po ganun. And every time ay kasama po natin ang Panginoon dyan at may mga test po sa atin dyan. Kaya nga ako minsan, paid ako ngayon So pag alam ko na minsan tinis ako ng Panginoon, nag-paid ako ngayon So tingnan lang natin, di ba? Minsan, bigyan ko kayo ng example. Minsan may kasama tayong CEO. Yung CEO na yon, sinabi sa'yo ng CEO, okay, maganda ka na dun sa event na yon. Pagandahin mo yon dahil may event tayong gagawin. Pero ikaw ay sumunod sa kanya, di ba? Kasi naniwala ka sa kanya. Naniwala ka na meron kayong magandang gagawin at may event kayong gagawin. Sabihin, naniwala ka sa kanya. Kasi kung hindi ka naniwala sa kanya, hindi mo naman gagawin yun. Di ba po? At ito, nakikita natin dito, minsan talaga nangyayari ito sa buhay natin ngayon. God gave us a test every minute, every hour, every day of our lives. The sad thing is this, some people trust human instead of trusting God alone. Yun yung tayo. Mas madaling maniwala at magtiwala ang tao sa kapwa-tao kaysa magtiwala sa totoong Diyos. Tama po? Meron po. Mas naniniwala sa sinasabi ng mga pinuno ng simbahan na kung saan ay taliwas sa sinasabi ng Bible. Bakit po? Kasi nagdidepende lang narinig nila, ayaw basahin ang Bible. So I share with you yung nakaraang aming Bible study dun sa aming lugar. Okay naman, tumanggap sila, binigyan ko sila ng Bible. The next meeting, nag-schedule kami every Wednesday yun Next meeting, ang umattend sa nalagas yung dalawa, may pumalit na dalawa. So, pagkaraan ng namin, isinuli nila yung mga Bible na binigay ko sa kanila. Ang sabi ng isa, ang reason niya, INC po ako Sorry for sa mga INC, pero eto po yun INC po ako at baka matiwalag ako. Maliwanag yun. Pero kung susuniin natin, saan siya kaya nagdidepend? Sa religion. Religion cannot save us. Only Jesus. Hindi totoo yung umanib ka dito kasi maliligtas ka. Kami lang yung maliligtas na reliyon kasi kami yung nakalagay sa Biblia. Ginamit mo lang yun Hindi naman yun ang talagang meaning nun Iba ang interpretation mo dun sapagkat hindi yung religion. Ang iglesia na tinutukoy sa Bible, ito ay samahan ng mga mananampalataya. At hindi ito isang building. Hindi din ito religion. Kanina rin, habang papunta ako rito, yung mama na nakasakay sa motor, sabi niya, ang hindi naniniwala sa relihiyon, ang relihiyon, iisa lang ang dinadakilang relihiyon. Patay tayo dyan. See? Yung palang malina. Bakit? Sino ba dinadakila mo? Relihiyon o ang Diyos? See? Mas madali silang maniwala sa sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi ko sa kanila, basahin niyo po yung Bible. Para po yung sinasabi namin sa inyo, alam nyo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po natin lahat ito matatakil dyan, pero dapat alam nyo ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ganito yung sinabi sa amin Yung isa din, yung dalawa na pumalit sa amin,
Yung dalawa na pumalit dun sa dalawang nawala, eto naman ang sabi nila. Ganito kasi ang sinasabi sa amin, na kailangan ang mga patay ay dalanginan. Kasi nandun sila sa purgatorio, kailangan lagi natin silang dadasalan upang maligtas. Ang kaligtasan ay binibigay yan sa taong tumanggap ng buhay ka pa. Kapag ikaw namatay at hindi ka tumanggap sa Panginoon, paano mo sasabihin sa iyong bibig? Hindi ba? Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Paul, kung babanggitin mo sa iyong labi. Di ba? Sa iyong labi, paano ka pababanggit ngayon kung wala ka na, hindi ka na makakilos? At paniniwalaan mo na ang Panginoon ay namatay sa krus. Ikaw ay maliligtas. Paano mo gagawin yon kung wala ka nang magawa? Sige nga. Taliwas na taliwas. Ngayon, at pagkatapos naman ng namin, saka naman sila nagbigay ng reaction. So sabi naman nila sa akin, kasi kami merong purgatorio, kayo wala, di ba? Yes, kasi wala sa Bible. Walang sinasabi sa Bible. Kailangan po ang paniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon instead of sinasabi ng tao. Kasi sino ba ang lumikha sa atin? Ang Panginoon lang. At yung salita niya, bagamat gumamit ang Panginoon ng mga tao, iyon ay ginawa niya para ito ay mabasa natin, mailapit sa atin tayong nabubuhay ngayon. Sapagkat noong panahon na yon, wala pa itong kasulatan na ito. Pero ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon dahil gumawa siya ng paraan na hanggang sa panahon na ito ay mabasa natin yung mga nangyari natin noon at huwag nang maulit pa. Sapagkat kung paano ang ginawa niyang kaparusahan sa mga taong ito na nag-disobey sa Kanya, ay ayaw niya nang gawin sa atin kasi mahal na tayo eh. Hindi ba tayo kapag may anak, no? Pag sinaktan mo yan, merong kirot sa puso mo eh. Kapag pinalo mo yan eh. Even though pag didisiplina yun, tama? Pero kumikirot ang puso mo kapag yan ay nasaktan mo. Kasi hindi mo naman talaga gustong gawin yun, kaya lang kailangan mong gawin. Di po ba? Ako nangyari kasi siya, even though wala akong anak, pero nangyari sa kapatid ko, na pagkatapos kong gawin yun, ako po nagkaroon ng kirot yung puso ko, na hindi ko dapat gawin yung mga bagay na yun. Pero kailangan kong gawin. So napakahalaga ng pagdedepend sa Lord. Now, how can we give even in the tight situation? Ito po yung dyan. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread?" Diba? Sabi ng na kung saan ay, saan ba tayo makakabili? Pero ang sagot ni Felipe, kahit halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sapat para makakain sila ng tagkakaunti. Pero alam niyo po ba, sorry. And next natin ay the meager o yung kakarampot na provision and disciple response. Sabi ni Andres, ito, yung sumagot si Andres, na isa rin sa kanyang mga alagad at kapatid siya ni Simon. Mayroon po rito isang batang lalaki na may 2 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? So ito pa rin yung tanong niya. Sasapat kaya? Kasi napakaraming tao eh. So nag-doubt pa rin sila even though nandun si Jesus Christ. So yung kakarampot na yun, yung 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Nagduda sila. Kasi paano nga naman kakain yung ganun karami? Diba? Andrew points a young boy with a small bunch of 5 barley loaves and 2 small fish, but questioned whether it is sufficient for so many people. The disciples are overwhelmed by the lack of resources and the impossibility of the situation. Alam niyo po ba, na maging ang batang may dala ng barley and fish ay itinulot ng Panginoon yon upang subukin ang kanyang mga alagad at upang ipakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan, upang sila ay magtiniwala sa kanya ng lubusan. Ang Panginoon na mismo ang gumagawa ng kaparaanan upang makilala siya ng tao.
Pero napakatigas nga ng kanilang puso, kaya't ang iba'y pinabayaan na lamang sila ng Panginoon sa kanilang masasamang ginagawa. Pero ang Panginoon ay di tumitigil sa paggawa ng kaparaanan upang ang tao'y maligtas. Take note ang Panginoon ang gumagawa ng kaparaanan. Amen. Kasama na po dyan ang sitwasyon, kalamidad, kasakitan at iba pa na nawa ay maunawaan ito ng mga tao. Napahalaga na kilalanin natin lubusan ang ating pinananampalatayanan. Kasi bakit po? Upang hindi tayo magduda sa kaya niyang gawin. So kapag ikaw ay pumunta ng doktor, alam mo, nagagaling ka, tama? Kaya ka nga pumunta dun eh. At alam mo na pagagaling ka niya, alam mo na yung maiibsan niya, yung nararamdaman mo sa katawan mo. Pero pagdating sa Panginoon, may pagdududa ang tao. Tama po? So sa isang maliit nga lang na baga, sa isang maliit nga lang, di ba? Saka na ako pupunta kasi masama pakiramdam ko, sino ba yung pupuntahan mo? Di po ba? So, may mga ganong pangyayari sa atin. Hindi natin tinatawaran yung mga ganon kasi depende po yan sa sitwasyon. Noong October 31 po, ito bibigay ko rin sa inyong testimony. Ako ay naglakad ng flyers and tracts from St. Peter na may kasamang Word of God. So, kasi ang ask ko sa Lord, Lord, magbibenta ako ng St. Peter, pero gusto ko magbigay din ng flyers ng salita mo. Paano gagawin ko? Sabi ng Lord, bakit hindi mo pagsabayin? So, kaya mula noon, pinagsasabay ko na po siya. So, lakad ako ng lakad, namigay ng flyers dun sa Holy Cross Memorial Park. At nangyari nga po na naubusan ako ng tubig. Nung araw na yon, may mga free na yung water sa mga politiko. Eh, may lalagyan ako, so nag-refill. Pag inom ko, ay nalasahan ko agad na may gripo. Eh, nakalunok na ako. Eh, yun ang iniiwasan ko kasi ako talaga maselan yung tiyan ko doon. Pero, hindi naman agad-agad yun. Pagdating ko ng bahay, pinauwi na ako ni John kasi 5:30 na at 7:30 may prayer meeting. Pagdating ng bahay, namilipit po ako sa sakit ng tiyan. At simula nang dumating ako, ay hindi na po ako nakatayo dahil grabe yung sakit talaga ng tiyan ko. Actually, si Jan na nga nagluto nun eh. So, pero, kaya sabi sa akin ni Jan, kaya mo pa ba? Ako na lang aaten. Sabi ko, hindi, kaya ko to. Tapos nanalangin ako ng tahimik na kung saan ay, Lord, gusto kong umaten sa gawain mo at gusto kong gawin yung mga bagay na yun. Palakasin mo po ako. At purihin ng Panginoon dahil nung naghanda na siya ng pagkain, nakatayo na ako, kumain na kami, and then nakapunta kami sa prayer meeting. Alam niyo po ba na natapos yung exhortation ng words, saka lang po ako inatake. Takbo ko sa CR. So sobrang sakit talaga niya na yung nanghihina ka talaga. Kasi iba yung na LBM ka lang, iba yung napasukan ka ng sa tiyan mo. Kasi naranasan ko na yung sa pako noon. Nung bago pa lang ako dyan. Kaya talagang iniiwasan ko na makainom ng tubig sa gripo. Kasi sobrang maselan nga po yung tiyan ko. Pero, tsaka isa pa, yung araw na yon dahil sa haba ng nilakad ko, namamaga yung pa ako. So kung may reason ako talaga na hindi ako pumunta. Pero ayaw ko eh. Ayaw ko, hindi ako ma-at-ease dun sa bahay. What I'm trying to say is this, hindi ko po sinabi na gawin nyo rin itong mga bagay nito. Kasi, ang puso nyo po ang magdidikta niyan sa inyo. Depende po yun sa relasyon nyo sa Panginoon. Hindi ko po tinatawaran ng kahit na sino, hindi ko po sinasabi ito para gayahin nyo, kundi may iba't iba po tayong pamamaraan kung paano natin sundin ang Panginoon at kung paano tayo mag-alay sa Panginoon, maghandog. Na kung saan ay, ito ay magiging po natin eh, ito yung conviction natin ng Lord, at ito rin ang dinidikta ng ating puso. So, nung natapos na po yun, ay talagang nagpasalamat po ako sa Panginoon kasi nakauwi po ako ng maayos. At wala na po. Salamat po sa Panginoon. At itong pag-aaral na ito ng salita na to, kaya nga dito sa yung batang ginamit ng Panginoon na 5 tinapay at 2 bread. Ito rin po yung ito yung struggle ko sa buhay ko. Kasi Lord, gusto ko kasing magbigay. Pero ang liit lang na naibibigay ko sa gawain eh. Struggle ko po talaga yun. Nahihiya po ako sa sarili ko.
Hindi ako makapagbigay. Minsan kakarampot na ibibigay ko. Nahihiya po talaga ako. Pero sa pamamagitan ng lesson na ito, alam niyo po ba na kapag tayo ay gumagawa ng lesson, and every time po na ako rin ay gumagawa ng lesson, may tinuturo din sa akin ng Panginoon. At may sinasagot siya dun sa mga inaalala ko sa buhay ko. At yun nga po, dahil doon, pinaunawa po sa akin ng Panginoon yun. Kasi bakit po? Yung 5 tinapay at 2 isda, ilan yung napakain? 5,000 mahigit. Kasi 5,000, yung lalaki lang. Eh may mga bata pa at mga babae pa. So nakita natin, di ba, kung paano pinalaki ng Panginoon yung maliit na bagay para sa kanyang gawain. Yung maliit na yon, di ba? So, Lord, salamat. Dahil mula ngayon, hindi na ako mag-struggle about doon. Na kayang palaguin ng Panginoon, yung maliit na naitutulong po natin sa iglesia, ay palalaguin po ito ng Panginoon. Kaya po mula nun, hindi na ako nag-struggle. Even though, sinabi naman po sa atin ng Panginoon na be a cheerful giver, pero ako po kasi ang desire ng puso ko, Lord, gusto ko talaga magbigay at makatulong. Pero wala nga ako eh. 'Di ba? So, kaya, yun ang pinakita sa aking lesson ng Panginoon. Na kung saan, hindi ka naman dapat mag-struggle eh. Kung ano yung nasa iyo, kakarampot man yan, ako ang magpapalaki niyan. Purihin ng Panginoon, di po ba? At dun sa binanggit ng Panginoon na yon ay kay Andres, ito yung nagkaroon din ng doubt si Andres. At yun ay tinuturo din ng Panginoon sa kanila. Na itong libu-libong tao na to, pareho silang naturuan, si Philip at si Andres, na kung saan nagkaroon sila ng doubt sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon, ipinamalas ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan from that situation na kung saan ilang yun. Wala kang mahihingan. At yun ay pinahintulo talaga ng Panginoon upang subukin at mapakita yung kanyang kapangyarihan. So, ganun din po sa atin. May mga bagay na nangyayari po sa ating buhay na napakahirap, parang ang hirap lusutan. Parang, Lord, hindi ko na kaya to eh. Parang ang hirap-hirap naman ang binigay mo sa akin. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon pa rin ang gagawa ng kaparaanan? Amen. Amen po. Kasi siya rin po, alam niya yon. At binibigyan po niya tayo ng wisdom and knowledge. Sabi nga, di ba, bibigyan niya tayo ng the way of escape to temptation. Di po ba? Upang ang lahat ng yun ay mapagtagumpayan natin at bibigyan niya tayo ng kalakasan. Sorry. God teaches us to share even if it is tiny because God can do great things. We must trust the process and be part of it. So kaya nga sabi ko kayo dyan, kung si Abraham naghintay ng matagal na panahon bago niya makamit yung pangako ng Panginoon sa kanya. Kung si Moses, napakatagal na panahon. Ang lahat ng mga patriarka na kung saan ay napakatagal na mga panahon. Even Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Napakahaba ng kanyang pinagdaanan, paghihirap, hanggang sa nabilanggo. Pero puri ng Panginoon, di ba? Yun yung process ng Panginoon eh. Yun yung proseso ng Panginoon na kailangang maunawaan ng bawat Kristiyano. Hindi yung proseso ng Panginoon, ayan na, sige, papasakita ngayon din, ayan na, sige, bigyan kita. Parang estudyante lang, Lord, tulungan mo akong makapasa. Nakita yung sagot ng ay, ito na yung dasal ko, dininig na ng Panginoon. Salamat, Lord, pero nangopya. So, hindi ka lumatag dun sa proseso ng Panginoon. Kailangan mag-aral ka. Diba? Mag-aral ka, gawin mo kung ano yung dapat mong gawin bilang isang estudyante para ka pumasa. Ganon din po tayo. Kailangan po, we trust the process. Masakit. Totoo po yan, masakit. Sometimes, hindi, all the times, masakit yung proseso. Pero sabi nga ng Lord, for I know the plans for you. Diba? Jeremiah 29:11. Not to harm us, but to give us hope. Even though masakit. Kaya nga sabi ko, parang hindi ko naiintindihan yung salita ng Panginoon. We must trust Him. Pag sinabi niya ganito, sinabi niya yun. Kung gaano man yan katagal, nagpaghihintay natin, kung gaano man yan kahirap, hintayin natin yun. Kasi
laki, mas maganda yung ibibigay ng Panginoon kaysa sa hinahangad mo. Di po ba? Amen. So, yun, salamat sa Panginoon po. At binukas niya yun. Sabi niya sa akin, stop it. No, I don't stop it. I don't stop it. Sasabihin ko sa iyo lahat yan. Bago ka mahulog sa impyerno. Sabi niya, ayan tayo, impyerno na agad. Yes. Totoo yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, mas maigi pang hindi ka na nakakilala kaysa bumalik ka pa sa dati. Eh, yan ang gusto mo eh. Saan ka pupunta? Alam nga naman sa langit ka. No, amen. Diba? Ay, kahit magalit ka, sasabihin ko sa iyo yung totoo. Kasi ayaw kita mapunta doon. Amen. Amen. We must trust the process. And even though magalit ka sa akin, kailangan ko sabihin sa iyo kung ano mangyayari sa iyo. Kahit po dun sa mga disciple natin, may kamatayan po. At dalawa lang po yung pupuntahan natin, hell and heaven. Eh yun ay kung tatanggapin po natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. At purihin po ang Panginoon, even though I don't want to share this, kasi gusto ko between my God and me. Pero natutuwa po ako sa traffic kanina. Mula 11 hanggang 2:30, dumating ako. Sabi nga sa akin ni Jan, aabot ka ba? Aabot ako, huwag kang mag-alala. Alam niyo po ba, 3 po yung nasyaran ko sa tagal ng biyahe. Sabi ng bus driver, bawal po maingay dito. Layo siya. Pag layo niya, malapit na ako sa tenga. Yung sinashare ako, nakaganon eh. Praise the Lord. Yung po yung nagbigay sa akin ng lakas eh. Yung kasi kaya nga sabi ko, ito yung pagkain ko, Lord. Ito yung pagkain ko, hindi pwedeng tanggalin to sa akin. Kasi yun lang nagpapalahat ka sa akin. Sa totoo lang, sabi ko kung wala ako sa Panginoon, habang naglalakad ako, kung wala ako sa inyo, Lord, alam ko matagal na akong wala. Kasi nabubulok na yung katawan ko. Sa totoo lang. Bagayo pa ako, kung ano-ano nangyayari sa akin. Diba? Pero, salamat sa Panginoon talaga. Amen. Yun ang buhay ko. Yeah. At may kanya-kanya po tayong way kung paano tayo lalakad sa Panginoon. Hindi ko po sinabi na ito yung hindi po, ganun din kayo. Hindi. May kanya-kanya po tayong way at binibigyan po tayo ng conviction ng Lord na ito yung gagawin natin. Maari ako yun, dun ako, nilagay ng Panginoon. Kayo din po, may iba-ibang tinataha kayo. But be sure na yung tinataha ninyo, just lang na totoo yung inyong sinasamba. Amen. At yung mga sinasamahan po natin, siguraduhin po natin na ang mga sinasamahan natin na ito ay talagang ang sentro po ay si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ na sinasabi ng Scripture, hindi po yung Jesus Christ na sinasabi ng mundong ito. Nasabi sa akin ng babae kanina, ay umaatan ako ng maraming gawain. Meron akong ganto-ganto, umaatan na ako. Okay na eh. Kumusta naman po kayo? Ay, nananatili akong Katoliko. Sorry kung nabanggit ko ito. Pero baka bukas po, kasi hindi na tayo makita. Hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? Pero ngayon pa lang, pinipinpoint ko na po. Sabi ko, no religion can save us. At binasa ko po sa kanya yung Isaiah 44 kung bakit hindi pwede yung ganito. Dati rin po akong ganyan, kaya naiintindihan ko. Even doon sa sinera namin sa bahay, dati ka rin palang ganyan eh. Di naiintindihan ko yung sinasabi ko, opo, naiintindihan ko, kaya nga po wala na ako dyan ngayon. Kasi naiintindihan ko na po ang Bible. Mas sinunod ko po yung sinasabi ng Panginoon kesa sa kautusan ng tao. Kaya po wala na ako dyan. E di naiintindihan mo kami. Naiintindihan mo po kayo. Paulit-ulit yung sinasabi yun. Pero nakakalungkot po kasi bumabalik sila sa kung ano ang meron sila. But I pray for them. Alam niyo po ba kapag meron ganun, sobrang nasasaktan po ako. At nalungkot po ako ng gabi na yun. Lalo na nung sinulian ako ng Bible. Sobrang nalungkot po ako. Hinigi ako sa Panginoon. Lord, hindi ko alam po. Pero yun nga, ipanalangin natin yun sa Panginoon. Ang key points natin, mabilis lang po. Number 1 is God is in control. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit
fruit that will last, and so that whatever you ask in my prayer, whatever you ask in my name, the Father will give you. So kung saan ay hindi tayo pinili ng Panginoon para lang sa wala. Nung nandun siya, nakita natin na ginamit niya yung bata. Hindi ito napapansin ng iba. Akala ng iba, yung bata, talagang merong yun. Nandun lang yun. Pero tingnan po natin, ang lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon according to His purpose. In verse 6, sabi niya ganon, nakita natin na question niya si Philip. At nagtanong din siya kay Peter. Pero nakita natin kung paano siya naging pinakita ng Panginoon doon. Yung sitwasyon na yun sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Kaya simula nun po, salamat sa Panginoon. At even though maliit lang yung bagay na inaihahanda ko sa Panginoon, salamat sa Panginoon dahil naging rin po ito sa akin. Naging aral. At binigay ito sa akin ng Lord ng mensahe. Kaya kung meron po tayong mga alalahanin, merong question tayo, alam niyo po, sasagutin niya ng Panginoon yung mga doubt natin. God doesn't need the money we possess to accomplish His mission. Yun yung tinuro niya sa akin. He isn't in heaven, anxiously reading His hands, wondering if we will step up financially so His mission can proceed. Kahit na wala. Hindi po ba mga misyonary, lumalakad sila, wala silang dala. Wala silang pera, sariling pera, na umaasa lang sila sa mga tulong na nakukuha nila. Pero still, pinagtatagumpay sila ng Panginoon. Ganun din po sa atin. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil even though wala kami ma-produce doon sa gawain, pero nangyayari po yung gawain at nagiging successful po yung gawain. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po, kaya nga po hindi ako nakapaggawa ng mga natin. Busy-busy po ako ngayong panahon na ito kasi po ako ng solicitation para pangbigay sa mga bata, sa mga pamilya, sa mga street dweller. May mga target po akong tao na bigyan ng mga items na yun. Wala akong kakayanan, pero pinaisip sa akin ng Panginoon, kung yung mga pagan king nung panahon noon ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang bayan, bakit hindi natin gamitin itong mga ito ngayon? Di ba? Sabi sa akin nung nung elder namin doon, hindi pwede kasi hindi yan ang ng church natin, na kung saan, ay hindi natin pwedeng isama sila dito. Kung sa atin tayo magpo-produce. Ako hindi. Kasi bakit? Ginamit nga ng Panginoon yung pagan mga king di ba? Nebuchadnezzar, Assyrian, di ba? Even Darius, ginamit ng Panginoon para sa kanyang, doon sa pagpapagawa ng kanyang temple at sa nasirang gate ng di ba? So, lahat ng yun ginamit din So, yun ang naging reason ko kung bakit kailangan ko rin gawin yun. Diba? So, yun lang yung paraan Kasi gusto kong mabigyan Hindi naman pwedeng mabigyan na lang nila yung mga kakilala nila, yung etong mga to, kailangan di mapansin Kasi bakit? Walang kilala Walang kilalang politiko sabi nga ng asawa ko, bakit nandun ka sa picture ni ginagawa mo, namumuliti ka. But sabi ko nga, God bless you po dahil yung natin, baka isa yun. Sila man ay natin, ma-win, di ba? Sa pamamagitan nun, ma-win din natin sila. Hindi lang puro politika. At malaman nila na hindi yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang natatamo, ay hindi galing sa kanila. Next, Number 2 muna tayo. Number 2, God is about multiplication. Yun yung laging inaano sa atin ng Panginoon na kung paano tayo ay mag-multiply. Na kung saan, sabi nga niya, di ba, yung binasa natin kanina, na tayo ay pinili niya upang tayo ay mamunga. So, kahit na yung 2 isda na yon at yung 5 tinapay ay napakain ang libo-libong mga tao. Trust that God will use the resources for His purposes. Trust that God will care for our needs. The boy with the meal saw the few fish and loaves he once healed multiply miraculously.
Nakita natin kung paano pinag-multiply ng Panginoon, kung paano yun ay dumami ng libo-libo. So, ganun din sa atin. Kahit na maliit lang yung bagay na naiambag ko sa church, kahit na maliit na bagay lang yung nagagawa ko sa Panginoon, Lord, konti lang yung nasisharan ko, isa lang yung nasisharan ko, Lord. Pero purihin ang Panginoon dahil pararamihin niya yun. Praise God po. Isang malakas nga po palakpak sa Panginoon. Number 3, multiplication often requires trust. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Katulad ng nangyari kay Philip at kay Andres na kung saan may doubt. Pero kailangan natin itiwala sa Panginoon yung process. Kasi process ng Panginoon yun. Hindi natin sariling plano yun. May plano ang Panginoon. Kaya yun ang dapat natin ilagay sa ating puso't isipan. Next, multiplication often requires sacrifice. Nakita po natin yung sacrifice na ginawa ng widow, di po ba? Na ito na lang yung coins niya. Ito na lang yung natitira niyang pera. Pero ibinigay niya pa sa Panginoon. Yun ay hindi niya sobra. Yung mga Sadducees at Pharisees, ay ibinigay lang nila, marami nga silang ibinigay, pero yun ay sobra sa kanila. Pero yung byuda, yun na lang yung lahat sa kanya. Even though kakarampot yun, ibinigay niya pa rin sa Panginoon, sa purihan ng Panginoon. Kaya minsan po, kailangan talaga natin ng sacrifice na sa ating buhay ay alam niyo po ba ang ating pananampalataya, laging may kaakibat na sacrifice yan. Maging sa ating sarili, no? May sacrifice po yan. Kasi bakit po? Mahirap po ang gumising ng madaling araw, pero kailangan po nating sacrifice yan kasi kailangan po nating mag-devotion. Mahirap po, nakakapagod na po pagdating ng gabi, pero kailangan din po natin minsan nga, nakaupo, tulog na, 'di ba? Kasi nga, pagod ka na maghapon eh. Ako nangyayari din po sa akin yun. Nagbabasa ako sa gabi. Minsan nakakatulog na ako. Balik na naman. Kasi kaya talagang inaano ko yung sarili ko gumising katapusin. Lalo na ngayon, ang haba ng namin. Nasa Book of Ezekiel kami. Sa gabi kami. Ang haba ng chapter niya, di ba? So, di pa ako nakakalahati, minsan tulog na ako. So, yung sacrifice, di ba, na instead na hihiga ka na lang, pero kailangan mo talagang basahin ito, kailangan mag-devotion, kailangan mong manalangin sa Panginoon. So, a little sacrifice for God, malaking bagay yun na yun para sa Kanya. Kasi alam niya naman na yun lang talaga yung kakayanan natin bilang tao. Yun lang talaga, ganun lang talaga tayo, na tayong tao ay mahina. Pero alam ng Diyos yan, kaya nga, binibigyan tayo ng salita ng Panginoon na magpapaalala lagi sa atin. Sacrifice drives out comfort. Sacrifice is uncomfortable. Totoo yan. But sacrificial giving is what we find celebrated in Scripture. God blessed Abraham because he was willing to sacrifice his son. Jesus pointed out the widow with 2 coins because she gave all she had. Biblical giving is sacrificial. So, tandaan po natin yun. Kasi tayo po ay may tungkulin sa ating panambahan, may tungkulin din po sa ating gawain, may tungkulin po din po tayo sa ating karto. So, hindi naman po lahat ay may kakayanang magbigay, pero meron din naman po tayong kakayanang mag-donate na kahit na ano po. So, lahat ng yun, nakikita naman ng Panginoon yun. Kaya nga, salamat sa Panginoon talaga. Dahil napakaliit na bagay, ay kayang palaki ng Panginoon basta sa kanyang kapurihan. Kaya salamat po sa hapong ito, salamat po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na kung saan ito yung aral na sa atin ay ibinigay ngayon. Okay. Bakit ka bumalik? Conclusion na po tayo. Ayan. Ang ating pong conclusion, we give and work, knowing that it is God who is in control. And it is the boy who took fish and 5 loaves who learned a lot that day. He learned that God is in control and that He is about multiplication. He learned that multiplication often starts with an act of trust and sacrifice. And he learned that while we certainly get to participate, it is ultimately God who brings about the multiplication. Ang Panginoon po yung magpapalago talaga niya. So if you feel you have little, look to the boy with 2 fish and 5 loaves. Remember what we learned that day. Trust God with your resources and let Him multiply those resources in ways you could have never
imagine. His word poses multiplication. Nakita niyo po itong bahay na ito, sambahan na ito. Nagsimula po doon sa Del Pilar, nagsimula po lang sa ilang tao, Pastor? Dati 5. O, 5 lang, di ba? So, kaya nga, God is about multiplication. Yes. Amen. So, may nawala, may nadagdag, may papalit uli, may nadagdag. Pero, nagmumultiply po yun. Kasi kung saan man pumunta yung mga taong yon, nakakapag-share po at nagagamit yun. Yes. Amen. So, never stop sa ating pag-trust sa Lord. God wants us to trust in Him with our possessions in order to advance His kingdom. But ultimately, it is not our possessions or work that will cause the multiplication. Hindi sa atin, hindi sa pamamagitan natin. Kaya kahit man nalulungkot ako na may nawawala, Lord, may umaalis, may tumatalikod sa'yo, but still, God pa rin ang magbibigay siya pa rin ang magpa-process ng multiplication. We keep and work, knowing that it is God who is in control, and it is His work that causes multiplication. While we eagerly participate in His mission, He multiplies the bread and fish. Napakaganda po na kung saan, para sa ating lahat yun, na habang tayo ay gumagawa ng para sa Panginoon, whatever yung ating gagawin, maliit man itong malaki, maliit na bagay ito, imumultiply po ng Panginoon niya. Like us po, kung saan nagsimula po kami, na kami dalawa lang. Pero ang dami na po namin. From Sauyo, Camarin, Gulod, nandito sa San Andres. So marami na rin po. No? At dalawa lang din po kami ni Jan, nagsimula doon sa ministry, dumami po. Kaya ngayon po, nagsusulisit ako kasi ang dami kong bibigyan. Diba? At nakakatuwa po itong mga pinuntahan namin kasi hindi po sila katulad ng parang wala ka na, tapos ka na, wala na. But they requested us na makita kami and yung talagang nila na makita kaming muli ay nandun. At tinuring nila kami talagang parang kapamilya. Hindi po yung parang kakilala lang, hindi po ganon. Kaya yun po yung reward namin, sabi ko, ito yung reward natin sa Panginoon. Kaya salamat po sa mga taong yon na mga na-encounter po natin, hindi natin sila kilala before. Di po ba? Sa inyo din. Yung mga taong nilipit at binigay sa inyo ng Panginoon, regalo po ng Panginoon yun sa inyo. Maging sa iyo, yung mga OFW na yun. It is a blessing for you ng Panginoon. Kaya whatever yung nangyari niyan, nangyayari talaga yan. Hindi sa lahat ng oras ay araw. Hindi lahat ng oras ay gabi. So, merong tagulan, may tag-init. Darating at darating tayo dyan. Kaya lang, trust the process. And humble yourself to God. Even me, pag hindi ko na kaya, iyak ako ng iyak sa Lord. I can't do God. Hindi ako mas masarap kasi umiyak sa Panginoon eh. Mararamdaman niyo po yung peace. Amen. Pagkatapos nun, parang wala lang. Parang ang nakatuntong sa alapaap. So, kaya kahit, yun ang kaibahan natin sa mga taong nasa paligid natin. No? To God be all the glory. Let's pray. We thank you, Lord, for this day. We thank you for your words. We thank you for your goodness to us, Lord. Whatever circumstances we have, Lord, guide us, protect us, Lord, at all times, O God. Salamat po ng marami, O Diyos, dahil kami po ay sasamahan sa journey namin sa buhay na ito. Even though we fail, Lord, even though we are sinner, Lord, pero nandiyan ka po para sa amin. Strengthen our faith, Lord, habang kami ay naririto sa mundong ito. Give us courage and boldness, Lord. Every one of us, Lord, to proclaim the gospel of yours to every people, every time, every nation, O God. Hallelujah. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Gamitin po ninyo kami sa iyong ubasan, Panginoon. Give us humble heart, Lord, sa lahat ng oras na pakikitungo namin sa mga tao. At makita kanila sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Upang patuloy silang mapasalamatan ka, O God. Maging ang pamilya namin, ang bawat pamilya ang nire-represent namin, O God, ay akayin mo sila sa iyong harapan, lalo na po ang mga wala pa sa iyo, Panginoon. Amin pong pinasasalamatan ang araw-araw naming buhay dahil nandyan ka para sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. You will be with us wherever we go. You will be with us until the very end of this age. Sa iyo ang kapurihan, O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagkatapos
po natin, hingi lang ako ng konting oras kay Pastor, pagkatapos ng closing natin, to discuss about yung napag-usapan ng ladies sa Christmas party. Yun lang naman po ay aking suggestion. You can suggest your own. Kayo pa rin po ang masusunod. Yun lang po ay suggestion. So, pero mamaya po, mag-closing lang po tayo. Salamat po ng maraming. Pwede sa cellphone. Hindi kahit sa cellphone. Nada-downloadan. Pwede? Pwede ma-downloadan yung cellphone. Cellphone mo? O kaya nga. Kung pwede, pwede naman sa cellphone mo. Google. Pagka ano, kailangan tayo. Kaya ako pinapawal ko. Pinatulog ko sa iba. Kaya hindi ako gumagawa ng ganyan. So, magkahanap ng pero kung iba ako, kaya ako dito. Nandun na yun. Pero ang dami naman ng mga Cross of Jesus. dito rin na ba? Yun yung sabihin mo dati. Yes, majesty. Buhay na aking tagay, ikaw ang siyang nagbigay sa isay. Likha mong lahat ng mga bagay, sa'yo ang papuri. Likha mo ang langit at lupa, walang kapantay ang iyong alaga. Aking ang kalalakan, ikaw, sa'yo ang papuri. Ako'y buhay, sa'yo ang buhay ko. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugong kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Bawat araw ay kay ganda, kailan ay pumihit ka. Awitan kailanman, ngayon ako'y buhay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Praise the Lord. Hallelujah. And Gwen, Sister,
bigyan mo po kami ng kalakasan, Lord God, upang magawa namin ang mga araw-araw naming gawain, Panginoon. Binibigyan mo po kami ng pag-asa, Panginoon, na ma-overcome namin ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. At Lord, hinihingin po namin, Panginoon, anuman po ang mga sakuna ng mundong ito, Panginoon, ang mga sinasabing bagyo, Panginoon, ay ikaw po magpapagawal ng lahat ng ito, Panginoon. Hinihingin po sa iyo, Lord, na wasakin mo ito, Panginoon. Yes. Sawin mo ito, Panginoon, para po hindi po makarating sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na dinirinig mo, Panginoon, ang aming mga dahilan. Yes, po, hallelujah. Panginoon. Kaya nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na itinatanong po kami, Panginoon. Alam ko po, Lord, na nakatanggal lahat ng mga nangyayari sa mundo ito, Panginoon. Pero umaasa po kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Amen. Yes, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na baguhin ang aming mga ugali na hindi maayos, Panginoon. Yes, God. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Patawarin mo po Opo, kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagagawa namin, hindi ka nais-nais sa Opo. iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Yes. Kung sa ganun, Lord, dapat kami na lumapit sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, tulungan mo po ang mga may sakit, Panginoon. Ang mga nasalagtan, ang mga bagyo, lalo na po sa Cebu, Panginoon. Yes, Lord. Yung mga nabaha, Panginoon, na nawasak ang kanilang mga bahay, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, na mga bangon, Panginoon. At ikaw lamang ang kakapitan, Panginoon. Para po, Lord, maibsan ang kanilang mga naranasan, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Nawa po, Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort, Lord God. Bigyan ng mga makakain, pagkain, Lord God. Dahil gawa mo po talaga ang mga nangyari sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, susumamo kami, Panginoon, na huwag mo po kami pabayaan, Lord, na mangyari sa amin, mga Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, na sa mga nangyayari, Lord, wala kaming ibang kakapitan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya hindi po kami matakot, Lord, na ano man ang mangyari, Panginoon. Alam namin na sa iyo kami pupunta, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mahiya sa mga kapwa namin, Lord, na may pamagi ang mga salita ng Yes, Panginoon. Makakilala sa iyo, Lord God, na totoong Diyos na buhay, Panginoon, na para po sa ganun, Lord, ano man ang mangyari, ay kasama namin po sila na mapunta sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga pastor, si Pastor Ara, si Pastor Alex, si Pastor Bugoy, Panginoon, tulungan mo po sila, Lord, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng financial breakthrough, Panginoon. Kalakasan, Lord God, para po sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Magkamit mo sila, Lord, ng maayos na pangangatawan, Panginoon, para po marami pa pong makakakilala sa iyo, Panginoon. Ganun din po sa mga miyembro ng House of Prayer, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, sa aming mga pinagdadaanan, anuman po yung mga kanya-kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon. Alam mo po yun, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-overcome ang lahat ng ito, Panginoon. So maraming salamat po sa buhay ni Pastor Alex, Sister Susan, Panginoon. Pagulungan mo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, at ilayo sa mga sakit, Panginoon. Ilayo sa mga masasamang tao, Panginoon. Para po mas mapalago ang aming House of Prayer, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng maraming mga gustong pumunta dito, Panginoon, manampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang kumausap sa mga puso ng mga taong nasa paligid namin, Panginoon, na pumunta sila dito, Panginoon, para po personal po nilang marinig ang yung mga salita, Panginoon. So maraming salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang mabuti ilang pinagpasasalamat sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' mighty name. Amen.